Marami ang nakatira sa residential condo units. Paano ba kung kunwari ay ikaw ay nasa 5th floor, nasa 20th floor at nasa 30th floor kung ang building nyo ay 40 floors. So, iba-iba ba ang gagawin depende kung nasaan kang taas? Kasi ang tendency iniisip nung iba, okay, 40 floors to, nasa 38th floor ako. Akyat na ako sa tuktok, 'di ba? Or bababa ko para hanggang makalabas ako ng building kung may kakayanan. Paano po ba? Naku, Yung mga nakatira sa condo. buti na lang, tinanong mo yan dahil talagang maraming medyo lito at may sariling version ng evacuation. Okay, unang-una, yung premise, babalik ako, paulit-ulit yung sasabihin, earthquakes don't kill people but buildings do. Pagkatapos ng lindol, mag-evacuate tayo. So, ang thinking ng marami, kapag ikaw ay malapit sa rooftop ng isang building, Yes. kunwari, 2 floors na lang, aakitin mo na doon na ako sa tuktok, rather than mag-evacuate ako ng 40 floors. Diba? Okay. Pag-akit mo sa building, matapos yung lindol, okay, hindi assurance na safe ka palagi doon, na walang babagsak sa'yo. Kahit mag-collapse ang building, kaya sinabi natin off the air kanina, marami kasing patterns of collapse ng isang building. Yung nakita natin sa Pampangas, Angeles, yung tinatawag na pancake collapse. Pero may V-shaped collapse, may cantilever collapse, may lean-to collapse. So it is not safe to assume na pag safe ako, magpa-pancake collapse yan at safe ako sa pinakatuktok. Okay? Pangalawa, meron tayong tinatawag na aftershocks. Kung hindi man mag-collapse ang building, matatakot ka dahil ang building talagang yayanigin. Yung swarm, yun nga, yung sasabi natin swarm. No, nakakatakot yun at posibleng mag-collapse yung building. So, ang gagawin mo, bababa ka rin. Di ba? So, walang dokumento at walang best practice kahit sa ibang bansa na aakyat ka sa taas ng building, although nakita natin yan sa sine, sa San Andreas, Na hindi po pelikula. lahat. Huwag nyo sundin yun. Oo, huwag niyong sundin yun dahil hindi po lahat sa Hollywood, tama po yung tinuturo nila. Mag-evacuate pa rin po tayo by all means. So yung mga nasa condo, yung mga condo dwellers, yan, kung may go bag kayo, dalhin nyo po ang go bag nyo dahil hindi po assurance na makabalik kayo agad doon sa building nyo dahil i-assess po ang structural integrity ng building. It may take some time. Unang-una, walang elevator dahil siguro baka ma-shutdown ng kuryente. 'Di ba? So kung may chance kayo at may go bag kayo diyan malapit sa inyong mga exit points, sa inyong mga pintuan, grab your go bags, important items, then go. And wag natin i-assume na makabalik tayo agad. That's gayang ginagawa sa drill na babalik agad. What if hindi ka na makabalik talaga doon sa iyong floor?